Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes, dako nga sunog nagluntad sa Haro, Iloilo City. Madamo nga residente nahalitan. Hindi magnubo sa 20 kabalay na sunog sa barangay Benedicto Haro sa Iloilo City. Samtang lalaki patay sa matrap sa nasunog nga talyer sa barangay Balabago, Haro. 19 anyos nga lalaki patay matapos gintiro sa barangay Suok, Arevalo. Suspect arestado. Isa sa 3 ka magutod nga ginlampusan sa bato sa Silay City ginlubong na. 2 sa magutod ginabulong pa sa ospital. Trimestral system ginaproponer nga ipatuman sang DepEd sa public schools sa school year 2026-2027. Kag Filipino-Chinese community nagapanghanda na sa pagsaulog sang Chinese New Year buwas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas, kag Negros Occidental. Malantaw mong kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sa 1 Western Visayas. Sa nagapangunang balita, masobra 20 kabalay na sunog sa barangay Benedicto Haro sa Iloilo City. Samtang lalaki patay sa matrap sa nasunog nga talyer sa barangay Balabago, Haro. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay Benedicto Haro. Kim? Jert, hindi magnubo sa 20 ka istruktura ang ginlamon sang kalayo kasunod sang separado nga insidente sang sunog nga nagluntad subong lagi niadlaw sa rin isa ka persona ang ginbawian sang kabuhi. Makit-an sa sani nga video ang maitom kag madamol nga aso gikan sa residential area. Makitan man ang kalaparon sang sunog. Nagluntad ang sunog sa barangay Benedicto Haro sa Iloilo pasado alas 12 kay nasang udto. Ginhingagaw pa sa pila ka mga residente nga salbaron ang ilang mga gamit. Apang si Josie, wala gid sang nasalbar bangod wala ini sa ila sang natabo ang insidente. Wala ko sariya lang ang balay. Ano mga nasalbar? Wala ka balingon lang ko na mo matin nung takiya mo lang natabo. Apisar gilayon nga nakaresponde ang BFP, madasig hiyapon ang paglaptas ng kalayo. Sa weather, katido medyo ma-notice nyo, medyo baskog man ang hangin kaginay. Especially during gid sang kasagsagan sang sunog. Ang mga balay almost dikit-dikit. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP, masobra 20 kabalay ang nasunog kag hindi magdubo sa 10 kabalay ang totally gutted. Alauna 50 na sang gindeklara nga fire under control. Ginatumod pa ang ginhalinan sang kalayo. Hindi na malabot sang 25 anyos nga si Rosto Mansita ang iya handom nga mangin katapos ang Bureau of Fire Protection. Ini matapos nga wala makaluwa sa sunog sa isa ka talyer sa barangay Balabago, Haro alas 2:30 kainas ang kagahon. Sa sining nga video, mabatian pa ang pagsinagit sa mga himata sang biktima. Suno sa amay ni Rostom nga si Angelito, nagakatulog ang ianak sa iya kwarto sang nagluntad ang sunog. Gintingwa niya masalbar ang biktima, apang narumpag na ang atop sang kwarto ni Rostom. Kung magkasakit, sir, tiwala na mimo kay kalayo na ko siya. Lakat ka lang siyang katarong. Kalayo ang kagadi Lord. Suno sa BFP, posible nga nakabugtaw ang biktima kag nagtingwa pa palagyo. Apang na-suffocate ini, rason nga wala makagwa. Ang location kung din sa na-recover is away na sa iyang iligdaan kasi pagbugtaw ya dako nagit kitamang kalayo. Suno sa Bureau of Fire Protection, may nabatian niya lupok samtang nagaluntad ang sunog. Padayon pa ginahibalo sang BFP ang gintunaan sang kalayo. Lakip man sa nasunog ang 4 motor kag isa ka sasakyan. 65,000 pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog. Jert, sa inisyal nga datos sang CSWDO nagsaka na sa 47 ka mga balay ang nasunog diri sa barangay Benedicto Haro sa diin 65 ka mga pamilya ang apektado. Sa subong nga ginaplastar na ang multipurpose building sa barangay nga magaserve evacuation center sang mga biktima. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. 19 anyos nga lalaki patay matapos gintiro sang kasimaryo sa barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Si Julius Bilacaol nakatuto.
Mabatian sa video ang pagsabtanay sa duha ka mga lalaki nga ginsundan sang isa ka lupok. Ang lalaki nga gintiro nakadalagan pa. Apang pila lang ka metros. Ini ang naghaplak sa dalan. Ang biktima among 19 anyos nga si alias Tony sa Project 1 Barangay Sook Arevalo. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival bangod sa igo sa nawala nga ilok. Natabo ang insidente pasado alas 12 kay nasang kaagahon. Grabe naman matapong ulay lang na doon. Tuwag may kabalong, may armas o yung isaya. Ang suspect ang ginkilala kay alias Samson. 42 anyos ang amuman nga lugar. Nag-entra lang ini sa pag-inom-inom sa grupo ng Day George. Sanghanan na ini magpauli, natabuan nga yara sa tiyanggi ang biktima para magbakal sa sigarilyo. Ang insidente ang ginkahanosbo sa ngamay sang biktima. Wala ini sa nahibaluan nga konflikto sa tunga sang yabata kag sa suspect. Sakit eh. Amo to kagamay siya. Gintiro yagid. Sa hot pursuit operation, nadakpan ang suspect sa guwa sang yabalay. May na-recover nga isa ka basiyo kag isa ka bala sa 45 caliber sa crime scene. Apang ang pusil nga posible gingamit sa suspect, wala nakitaan. Dito naton siya na-locate sa may kilid siya ang balay niya sa may tangkungan na yon. Wala kuno sang ginhampal nga rason ang suspect sa ginhimo. Wala man ini nagpa-interview sa news team. Lunsa yara sa impluwensya sa makahulubong nga ilimnon ng suspect kag biktima sa tiyon sang insidente. Apang sunod sa pagkaisa sang biktima, posible nagdumot si Samson kay Tony. Sang 2023 samtang may okasyon sa balay ni Samson, may bisita kuno ini nga iyahimata nga ginlampusan sang kadena ni Tony matapos ginaaligar nga ginunahan sa sakit. Suspect basta doon ng pabate lang manay maano tinggaan ko na ulo ya lakad daw. Handa magpasaga sa reklamo ang pamilya sang biktima. Ginapanghanda naman sa karon sang ICPS 6 ang reklamo nga murder batok sa suspect. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Siyam katuig nga bata nga babae nga lakip sa 3 ka mag-utod nga ginlampusan sang bato sa Silay City, ginlubong na. Samtang kapulisan may natumod na nga suspect sa krimen. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa Barangay Estefania, Bacolod City. Lynn? Jert, hindi lang pamilya bilog karon nga Silay City ang nagapanawagan sang hustisya angot sa kaso sang pagpanglampos sa mag-ulutod nga Bornales. Kabay lang. Matagaan nyo kami sa ustisya, ma'am. Kagkabay pa. Kung sino ka man nga nagimo ni nga demonyo ka, kabay pa nga madakpan ka na. Gindulong sa uli nga palhawayan ang 9 anyos nga si Desiree sa Silay City, Negros Occidental. Isa si Desiree sa 3 ka mag-utod nga Bornales nga ginpanglampusan sa bato sa sulod sang Ilabalay sa tuong Pebrero 7. Padayon pa nga ginabulong sa ospital ang magulang ni Desiree nga 14 anyos nga babayi kag 4 ka tuig nga manghod nga lalaki. Hindi mo maintindihan nga mahimo ni isang isa katawo subong, ma'am. Ma'am ga, Desiree, kabay lang nga maano ka ga, mag-ayo ka. Matagaan mo ni sa ustisyang mga utod mo, kag ikaw. Kung diin ka man subong. Tagaay kami balasahin ga kung sino ni nagimo sa imo. Hingyo sa ginikanan sa mga biktima sa mga otoridad nga madakpan na ang mga sospek. Sakit ng tiyagon. Tapos alam di mayo, tapagpuli mo pa man na. Mga kabay pa nga malakpan na nasa sino man nagbuhat na sa ila. Para matagaan ang sisyang ngakon ng mga kabataan. Una na naging pahayag sa kapulisan nga 2 ka persons of interest ang ila ginatutukan sa kaso. Sunod sa Negros Occidental Police Provincial Office, may isa na sila nga ginakabing na sospek base sa pahayag sa mga testigo. Sa ngayon po, nag-focus na po tayo sa isang suspect. Yun nga po ang ating may kaugnayan po ito doon sa final natin na dokumento na for evaluation po para mapalakas yung ating case build-up laban sa ating suspect. Hindi po ito malapit sa family. Jert, samtang nagadalaga ng investigasyon, nagapangayo naman sang dugang nga kooperasyon sa mga testigo ang kapulisan sa kaso sang mag-ulutod. Balik sa imo, Jert. Madamo gid nga salamat sa update, Aileen Pedreso. Sa iban pa nga balita mga kapuso, DepEd plano magpatuman sa trimestral system sa mga pampubliko nga bulatuhan sa masunod nga school year. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Apisar 30 na katuig bilang maestra. Pagpanghangkat sa gihapon kay Ma'am Juvie ang paghimo sang lesson plans kag learning materials tagsa ka quarter.
Amo man ang pag-obra sang exams kapag tapos ang grado sa mga estudyante sa tagsa ka quarter. Gani pa mo ni sa ginaproponer nga trimester school calendar nga plano ipatuman sa school year 2026 tubtob 2027 sa elementary kag high school sa public schools sa pungsod. Tuyo sini nga mabuhina ng workload sa mga manunudlo. We will have more time having interaction with them na during our discussion sa mga competencies nga usually ginalagas namon siya. Mas malawig ang scope nga ma-discuss namon when it comes sa mga competencies. Magapabilin sa 201 ang calendar day sa Hunyo tubtob Marso nga pahat-pahaton sa 3 ka semester kumpara sa 4 ka quarters nga ginapatuman subong. Tinutuyo ang bago nga sistema nga mas matutukan ang pagtuon sa mga estudyante sa tunga sa mga suspensyon sang klase bangod sang bagyo. Buhinan man ang non-academic activities. Napansin namin, parang ang daming ginagawa sa short period of time and walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. Doon sa trimester, meron tayong oras para sa lahat mga aktibidad. Pabor ang pinakaginikanan sa bago nga sistema. Makarelax man sila, makatuon sila mayo, matutukan. Nakitaan man sang principal sang Haruan Elementary School ang maayo nga tinutuyo sa bago nga sistema. Apang may pila pa siya, kapalamang kutanon. May idugang ayhan, kay trimester mga bata, naglawig siya. Tagaan kit sang time before the implementation, nga hindi man kita mag another naman nga hot bake lang. Suno kay Secretary Angara, wala sang may mabago sa curriculum. Wala man sang kinahanglanon nga pondo sa pagbago. Wala pa sang may nabaton nga guidelines ang DepEd 6 tuoy sa bago nga sistema. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Nagtambong ang pila ka local officials, mga residente kag estudyante sa ginhiwat nga public consultation para sa anti-political dynasty bill sa Bacolod City. Nakasaad sa hagna ang pagdumili sa asud-asud nga pagpadalagan sa eleksyon sa mga maghimata. Sakop sini ang tubtob sa 4th degree of consanguinity sa parehong nga probinsya ukon syudad. Ginhatagan man sang oportunidad ang mga ordinaryo nga pumuluyo nga ipakigbahin ang ila sentimiento angot sa hagna. Daw na wider pag idapaminsaron ko na amo galiin ni. Na sila gali mo Japon galibot-libot na mga pamilya ang kakapot sa aton. Timeline po talaga namin by the end of this session. So, big sabihin, by next month, March, hopeful ako kay yung ganito mga consultation diri sa Bacolod, ang yaman ng mga inputs. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Chinese New Year celebration sa Iloilo City nagsugod na. Baligyan na isang tikoy, kagiban pa nga pagkaon para sa Chinese New Year, mabakal na sa Bacolod City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Formal na nga nagsugod subong adlaw ang isa ka semana nga selebrasyon sang Chinese New Year sa Iloilo City. Sa opening program subong hapon, ginpakita ang kultura sa mga Chinese paagi sa Dragon Dance performance kag iban pa. Hiwato ng tuigan nga highlights ang selebrasyon nga Grand Cultural Show sa Iloilo Freedom Grandstand sa Pebrero 20, Biyernes. May parade kita, kamagsugod kita sa show sa 6 p.m. Ang ato na siguro kalain subong diri is that each school has prepared something unique. Hopefully, makita sa mga Ilocos ang aton inter-school collaborations for the pop orchestra. Mabatsaga naman ang selebrasyon sa pagbutang sang lantern sa downtown area. Pebrero 17 buwas ang Chinese New Year. Sa pagsug-alaw sang Year of the Horse, pangamuyo sang 83 anyos nga Filipino-Chinese. Tani makambyo ang kuan bala, ang sabad bala na gamo sa mga gobyerno na naton. Kinanglan na pangamuyo nga magbalik bilang katawayan. Lipay ka man New Year mo, tsa-tsa lang kaon. Patok naman ang mga pagkaon nga pampaswerte nga makita sa shopping area sa Bacolod City. Mabakal na suno sa mga manugbaligya ang Koi-inspired nga tikoy, fortune cookies kagiman pa nga pagkaon nga ginapatihan, swerte sa Chinese New Year. Para sa family nga makastick together, para ang swerte magtapik. Bali mag-open ka ni ma'am, may mga fort, mga sayings sa sulod. Ariya ma'am ng ano na siya, ready to eat, pampaswerte. Isa sa mga nagbakal sang tikoy, amo si Vanessa, nga nagapati, nga ang kapisa na nagadala sang swerte sa iya kabuhi. Ang swerte, isa mo with yourself, kay kung pisan ka, ang swerte, gawpod na lang. And then, ang blessings,
ga-continue lang. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Nasobra 3 milyones pesos nga balor sa suspected shabu kompiskado sa separado nga buy-bust operation sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo. Mga barangay officials lakip sa nagkaladakpan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagdangat sa 2.1 million pesos ang balor sa suspected shabu nga nakumpiskar sa Provincial Drug Enforcement Unit sa operasyon nga ginpatigayon sa barangay Likuan Dingle kahapon. Arestado sa operasyon si alias Edward, 51 anyos. Isa ka dismissed nga pulis matapos nagawol. Kag ang lalaki nga nagabulig sa operasyon. Considered as tribal individual at the same time IPPO-PDO listed din siya. Kag madugay na actually 6 months ago na monitor na sa ason nga IPPO-PDO ang illegal activities. Pila ka banwa sa 3rd kag 4th district ay sakop sang operasyon ni Edward. Arestado man sa tiyon sang operasyon ang isa ka kagawad sa mga barangay nga ginkilala kay alias JR, 28 anyos, matapos maaktuhan nga upod sa mga subject. Ginaimbestigaran pa ang kaangtanan sini sa illegal drug trade. He was amenable for using illegal drugs. But as to the selling of illegal drugs, wala kita sa holding sa iya. Arestado naman ang isa ka punong barangay sa drug buy-bust operation sa San Dionisio Police kagabi. Ang subject, ginkilala kay alias Redan, 52 anyos sa barangay Bundulan. Nakuha saya ang 1.5 million pesos nga balor sa suspected shabu. Ang subject ang madugay na ngayara sa monitoring sang kapulisan. Ginpanginwala sini ang pagbaligya sang illegal nga droga apang nag-ako kuno ini nga nagagamit. Mga 2 years na ni gina-monitor and then mga 1 month ini siya namon sa gintutupan tubok. Sang Enero arestado man ang isa pagid kapunong barangay sa San Dionisio kag isa sa Haniway. Minilyon nga balor sa suspected shabu ang nakuha sa mga ini. May nagakaigo nga kaso kriminal nga tubangon ng mga nagkaladakpan suno sa DILG-6. Sang damlag lang, ginanunsyar sang PDEA kag DILG nga isa na lang ka barangay sa estansya Iloilo ang hindi pa drug cleared. Sa pamangkot kung makaapekto sa status ang ilang mga barangay ang ilang pagkadakop, depende suno sa DILG sa madason nga assessment. May other pa na siya nga parameters nga ginatanaw man, it may be taken against them. Possibly it will affect their status as a drug cleared barangay. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Pagpangawat sang lalaki sa Tigbawan kag Tubungan Iloilo na huli kam. Suspect ginatumod na sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive. Makit-an sa saninga video ang lalaki nga nakakalo kag naka-jacket. Nagpa-check ini sang presyo sang silig sa kahera. Dayon nga nagbalik sa ginkuwaan sang silig. Mation-tion, makita na nga daw kaangay nga may ginakuot kag giliyon nga may ginsulod sa iya bulsa. Naglakat ang lalaki kag wala man ginbakal ang silhig. Ang lalaki sa video, amo ang suspect sa pagpangawat sang coin purse sa isa ka dry goods trading sa Tigbawan Public Market, aga sang Pebrero 12. Sunod sa tagiya sang coin purse nga nagabantay sang baliligyan, masako siya rason nga wala niya matalupangdan ang modus sang lalaki. Masobra 300 pesos ang nakawat sa iya. Dalan to ang akon nga budget for sa kinsinas kadya. Amo lang gito sa dadang papaigo-igo ba. Nanguram na lang ako. Antes ang pagpangawat sa Tigbawan, ginapahayag nga nangawat man ang suspect sang cellphone sa isa ka grocery store sa Barangay Zone 2 Tubungan, Iloilo sang amuman nga adlaw. Makitaan sa video ang pagbanilag sang lalaki tubtob nga ginkuot ang cellphone sa sulod sang bang. Trabahador sang grocery store ang tagiya sang cellphone. Dapanghimo sila daan stock. So damo nagatumpok ang karton sa alagyan. Siya guro daw na sa badan siya bala nga may bag. Iging butang niya digto lapit. Pa hindi man siya maagyan mo. Nawili siya guro kapang ari. Sa separado nga video, makitaan nga nagapanilag man ang suspect sa guwasang establishmento antes nagsulod. Sa investigasyon sang Tubungan Police, nakita pang lalaki sa CCTV nga nagasakay sa tricycle padulong sa gimbal. Ginapatiyan niya ang tricycle driver. Kahimbon sang lalaki sa krimen bangod wala sang kasubong nga tricycle nga nagabiyahe sa Tubungan. Naiala na siya itsura. Pero sige gihapon ang sunod balatang CCTV kung taga-hindi po siya. Kaya hindi po siya taga-gili. Ginakumpirmar pa sa kapulisan kung isa lang gidman ang suspect sa duwa ka insidente sang pagpangawat. Parehas, pare-pareho. Ang description nila ng
ang ginagawa na to ni isang mudos nilabla sa pagpanakaw. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, ginbululigan sa mga pumuluyo nga mapagwa sa nagtakilid nga bus sa mga pasahero sa Barangay Maribong, Lambunao, Iloilo. Base sa investigasyon sa kapulisan, 41 ka individual ang nasamaran sa aksidente nga natabo sang Sabado. Lakip sa mga pilason ang driver nga si alias Jose, 45 anyos, konduktor kag mga pasahero sang bus. Subong man mga riders ang duha ka motorsiklo nga nadalahig. Isa ang nagapabilin sa ospital bangod kinahanglan operahan. Ginsabat man sang bus company ang pagpabulong sa mga napilasan. Nagapabilin pa sa kustudiya sang Kalinog MPS ang driver tungod wala pa naglaps ang reglementary period kag ginahulat kung may magapasakasang reklamo. Base sa pahayag sang driver sa kapulisan, nadulaan sang preno ang bus. Knowing na downhill po yung dinaanan niyang daan, parang medyo nakagain po ng speed. Kaya itatry po sana niya na itigil yung bus pero hindi na rin po talaga kinaya. Bad news sa mga motorista, ika-6 na nga simana nga may pagsaka sa presyo sang gasolina, piso kag 20 sentimos ang igadugang sa kada litro. Samtang ika-8 naman nga simana sang pagsaka sang presyo sang diesel kag kerosene, kag may 60 sentimos kada litro nga saka. Buwas sa aga, Pebrero 17, ipatuman sa mga oil company ang oil price hike. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapusong ginkumpirma sang FIVOLX nga liwat nga may pagbuga sa aso nga may upod nga abo sa Mount Canlaon alauna 21 subong hapon. Gani nagpaandam ang FIVOLX sa posible ash fall nga may eksperyensya sa mga lugar malapit sa bulkan. Ini kasunod man sang ash fall nga nagluntad sang Sabado matapos ang ash emission sang bulkan sang Biyernes. 5 ka barangay sa Bago City kag La Carlota City ang apektado sang ash fall suno sa FIVOLX. Inugbulang nga manok gintaban sang duha ka kawatan sa Bacolod City. Pagpangawat na huli ka. Nakatutok, Eileen Pedreso. Sa sining nga CCTV, makita ang duha ka lalaki nga nagalakat sa dalan Sabado sang kaagahon. Nagauyat ang mga ini sa ilang mga cellphone. Nagpunto sila sa makadali kag liwat nga nagbalik sa likod sa isa ka balay malapit. Sa isa pa ka anggulo sang CCTV, makita nga nagadalaga na ang duha ka lalaki dala ang ginkawat nga inugbulang nga manok. Natabo ang pagpangawat sa Barangay Takuling, Bacolod City. Sunod sa tag-iya sang manok, bugtaw pa sila sang nakasulod ang mga kawatan. Ari kami di mga alas 2. Di kayo nag-hold as ko. Nag-sulod sila sa ako. Dito kag nabalaan nga ginkakas na sa mga sospek ang higot sang isa ka manok kag gintaban. Ginatumod na sang kapulisan ng mga sospek base sa kuha sang CCTV. One thing, ma-apprehend natin ang mga suspetsado. Ang mga kawatan sa mga biskandiing nga lugar, wala man na sila gapalayag kung adlaw. Gapalayag sila usually pag during night time. Ginpayag nga masobra pulo na kamanok ang nakawat sa pamilya Rivera. Nagapati ang mga nakawatan sa manok nga posible residente man sang barangay ang mga nagkawat. Umot sa ina kay kung masulod sa din sila nung di may kabatsang kung kasulod sila may ido man kami di kami kabatsang mo. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala sang bagyo pero may aras ang 3 ka weather systems nga nagaapekto sa pungsod. Kaupod man sa gihapon ang mabugnaw nga amihan kag mainit nga easterlies. Sa pagsugata sang 2 ka weather systems, padayon naman nga naga-exister ang shear line. Sa dato sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, pati sa iban nga bahin sang Iloilo kag Negros Island Region. Mga kapuso, anti-counterflow ordinance ginaduso sa Iloilo City Council. Si Kim Salinas nakatutok.
Enero sang nakuhaan sang video ang taxi nga nag-counterflow sa nasugatan nga emergency vehicle sa La Paz. Hindi naman maisip ng mga insidente sang counterflowing ang na-experiencyan sang 20 katuig na nagabiyahe nga taxi driver nga si Angelito. Mga private na nag-counterflow sa mga dalan. Tapos ng mga ng mga tricycle kag mga single na rider na delikado gid na sa katama. Ini nga mga insidente sang pag-counterflow ang tuyo matap na sa ginaproponer nga ordinansa sa Iloilo City Council. Sa draft ordinance, magapangatubang sang 1,500 tubtob 5,000 pesos nga fine o kon community service ang magalapas. Posible man irekomendar sa LTO ang pagsuspend o kon revoke sang lisensya. Apang ang mga probisyon sa ordinansa, ang posible pa magbago bangod magahiwat pa sang committee hearings. We will also invite the stakeholders like the Land Transportation Office, like the mga ikahoda, tanan nga mga drivers associations sa syudad. We will invite them and also we will also invite the traffic enforcement agencies sa syudad. Ginaabi-abi sa pila ka motorista ang tikang. Tagman sa iba ni konsiderasyon la. Tanan ta nagausar kadalan. Apang sunod sa Land Transportation Office 6, kinahanglan hitsuhon ang definisyon sa counterflow para hindi maging redundant sa national law. At the first impression, I would say nga basi redundant, redundant. But simply ang aton nga definition sina sang counterflow, I have to be aware of it para maka-comment ako pag makatag makita suggestion in. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, wala gid nagakawada ng mga Pinoy sang pinasahing nga pamaagi sa pagselebrar sang Valentine's Day. Sa Iloilo City, nag-ala runway models ang kapulisan sa Iloilo City Police Office. Napanghatag man sila sang bulak sa mga estudyante kag pasahero sang jeep. Para lain naman kuno, tarpaulin naman ang ginhatag sang isa ka bana sa iya asawa sa Barangay Cabugao Norte, Santa Barbara, Iloilo. May mensahe sang pagpasalamat kag syempre may pa-I love you pa. Sa Boracay Island naman, hinuptanan ng mga idong naman ang gin-date sang pila ka mga turista kag residente sa ginhiwat nga date with the pets. Nag-walking, nagkaon-kaon, kag syempre nagbanding sila sa isla. Happy gidyagali ang Valentine's sa mga kapuso ta. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.